Sa kabila ng naiulat na pagbaba sa kaso ng rabies, patuloy na nagpaalala ang DILG sa lahat ng lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanilang anti-rabies law. Ayon sa DILG, huwag dapat baliwalahin ang seryosong sakit na nagmumula sa kagat o kalmot ng hayop. Kung hindi raw ito maagapan, maaaring magdulot ng pagkasawi. Si Chandra Salayog magbabalita. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga Local Government Unit o LGU na mas lalo pang paigtingin ang implementasyon ng prebensyon ng rabies sa ilalim ng Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Ang panibagong babala ay sumusunod ayon sa Department of Health o DOH na datos noong nakaraang January 1 hanggang August 2, 2025. Naitalang bumaba ang kaso ng rabies mula 266, bumaba ito sa bilang na 211. Gayunpaman, kanilang ipinaalala na ang rabies ay nananatiling nakamamatay at nakukuha sa kagat, kalmot, galos at laway ng mga hayop na nahawaan ng rabies, ito man ay alaga o ligaw na hayop, at na mas maigi pa ring maging manatiling maingat ang publiko. Ayon naman sa RA 9482, inaatasan nitong magtalaga ng mga veterinaryo kasama na rin ang kanilang mga tanggapan sa mga probinsya, lungsod at first-class municipalities, habang ang mga second to fifth-class municipalities naman ay inaatasang magkaroon ng municipal agriculturists para sa pagpapatuloy ng pagkontrol ng rabies. Inaasahan ding magpasa ng mga ordinansa at magkaroon ng pondo para suportahan ang National Rabies Prevention and Control Program. Dito rin malalabanan ang hindi ligtas na paggamot sa rabies gaya ng tandok. Hinikayat ng DILG ang mga LGU na magpatupad ng responsableng pag-aalaga sa mga hayop, pagbawal sa dog trading at siguraduhing maglagay ng impormasyon sa mga pet shop tungkol sa rabies. Nagpayo rin sila na magsagawa ng pagbabakuna sa mga aso, pagkontrol sa mga hayop na ligaw at panatilihin ang dog pounds. Malinaw na malaking banta pa rin ang rabies sa buhay ng bawat isa, kaya kinakailangan pa rin ng pagtutulungan ng mga LGU at ng publiko upang labanan ito. Para sa EuroTV News, Chandra Salayog, sumasaludo sa bawat Filipino.